na nga napakinabangan, nakaperwisyo pa. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isa sa Siomai King founders. Una na silang napuna ng Anti-Money Laundering Council dahil sa paglobo ng yaman mula ng mangontrata sa gobyerno. Naritong exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mayroon ng immediate freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa 379 bank accounts ni na Siomai King founders Jonathan So at Carlito Macadangdang, pati ng kamag-anak ni So na si Gian Payawal Galang. Kasama sa 379 accounts ang mga nakapangalan sa top-notch Catalyst Builders, One Frame Construction, JC Premier International at Black Hard Hat. Ang business partners na si So at Macadangdang ang nagtayo ng JC Premier International at Black Hard Hat na kalaunay na ilipat kay Gian Galang na siya namang nagtayo ng One Frame Construction. Sa dokumentong nakuha ng Billionario.com, 3 sa 15 projects ng One Frame sa Bulacan ay ghost flood control structures na sa investigasyon ng AMLAC ay credited sa bank account ng One Frame. Ayon sa AMLAC, tila may pattern silang naobserbahan. Bayad sa magkakahiwalay na tranches ang 3 proyektong may kabuuang halaga na 299.9 billion pesos. Pagkatapos ma-release ng pera, agad itong ikino-convert to manager's checks sa kanilang bank account. Either on the same or the next banking day, idine-deposit daw ang pera sa isa pang account sa iba namang bangko. Pinuntahan ng aming team ang unang proyekto sa listahan at kwento ng mga residente, hindi na natutuyo ang tubig sa tagiliran ng mga bahayan nila. Ang tubig, maitim na at may mga basu-basurang lumulutang. Si Tatay Jerry de Guzman, 68 years old, dito na namuti ang buhok sa Purok 6 kaya nasaksihan niya raw kung paano unti-unting pinasok ng tubig ang kanilang lugar nitong mga nakaraang taon. May nakita po ba kayong ginawang flood control project noong 2024, 2025? Wala pa. Ang pagkakaalam ko niyan, hinukay lang to. Hinukay lang tong ilog na ito, ng bako, yun lang. Hanggang bewang pag may bagyo, hanggang binti naman on a normal day. Ganito raw ang sitwasyon sa parteng ito ng Bulacan buong taon. Ang kalsadang ito sa likod namin ni Tatay Jerry, lubog pag malakas ang ulan, kaya bangka ang ginagamit ng mga residente para makatawid. Ang tubigan namang ito sa tabi ng kalsada, dati palang palayan, pero ngayon hindi na masakahan. Ito, ngayon lang natutuyo pag ganito mga patagaraw, mga January to May. Pag May na, puro tubig na naman ho yan. Dating mangingisda si Tatay Jerry, pero dahil wala nang masyadong mapangisdaan sa lugar, nagpasya siyang maging construction worker. Maraming kabuhayan daw ang nawala simula ng pasukin ng tubig na Bukawi River ang pilapil na ito. Hindi pa raw kasi tapos ang dike na magkokonekta umano sa Bukawi at Balagtas, kaya patuloy ang pagpasok ng tubig sa purok na ito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.